Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan. Shoutout po sa ating mga kapatid sa security industry dyan sa part ng Cebu sa pangunguna ng kanilang masipag na operations manager na aking iniidolo na si Sir Mark Kiming. Muli ako po si F. Santos ng Dagdag Kaalaman, at ito ay ang Part 2 Nanograms ating pag-uusap patungkol sa mga alituntunin at etika para sa mga security professionals, batay sa 2022 Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 11917. Sa Part 1, ating tinalakay ang mga pangunahing probisyon. Ngayon, sa Part 2, ating bibigyang diin ang mga praktikal na aplikasyon ng mga tuntuning ito sa inyong pang-araw-araw na trabaho. Sa bahaging ito, ating susuriin ang mga specific na alituntunin na nakasaad sa dokumento, na may kasamang mga halimbawa upang mas maunawaan ninyo ang praktikal na aplikasyon nito sa ating trabaho. Tandaan na ang pagsunod sa mga alituntuning ito ay hindi lamang obligasyon, kundi isang paraan upang mapanatili ang inyong integridad at ang tiwala ng publiko sa ating propesyon. Unang-una ay ang pag-uugali at pakikipag-ugnayan. Sa Section 5-11 ay ganito ang nakasaad. Pagkilos ng may disiplina, Section 5, ang mga personal na damdamin ay hindi dapat makaapekto sa pagtupad ng inyong tungkulin. Halimbawa, hindi dapat magpabiye sa pagbabantay dahil sa personal na problema. Pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno, Section 6, dapat kayong makipagtulungan sa mga pulis at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Ano ang halimbawa? Agad na pag-report ng mga krimen sa mga awtoridad. Pagtupad sa tungkulin, Section 7, dapat ninyong gawin ang inyong trabaho ng may sipag at dedikasyon. At ang halimbawa nito ay ang pagiging alerto sa inyong paligid at pag-iwas sa mga distractions. Profesional na anyo, Section 8, ang inyong pananamit at pag-uugali ay dapat na nagpapakita ng profesionalismo. Pasintabi sa ibang mga security na hindi maayos sa pagsusuot ng uniform. Ano ang halimbawa nito? Pagsusuot ng kumpletong uniforme at pagiging magalang sa mga tao. Napakaliwanag at binibigyan natin ng diin dapat palagi na maayos, plansado, may kintab ang ating uniform, sapatos at mga paraphernalia kasama na ang ating haircut. Katapatan sa gobyerno at sa publiko, Section 9, ang inyong katapatan ay dapat sa gobyerno at sa publiko. Halimbawa, pag-iwas sa korupsyon at pagiging tapat sa inyong tungkulin. Pag-aaral ng mga alituntunin, Section 10 at 11, dapat kayong maging pamilyar sa mga alituntunin at regulasyon ng inyong ahensya. Halimbawa, pag-aaral ng Company Manual o Blue Book at pagsunod sa mga pulisya. Code of Conduct, Section 236. Tamang uniforme at kagamitan, Section 236.1, palaging magsuot ng tamang uniforme at dala ang kinakailangang kagamitan. Halimbawa, pagdala ng radyo, DDO, license, company ID at iba pang kagamitan na kinakailangan sa inyong trabaho. Pag-iwas sa pag-abuso ng kapangyarihan, Section 236.2, huwag abusuhin ang inyong kapangyarihan. Halimbawa, huwag manghingi ng suhol o magpabiye sa inyong tungkulin. Pag-iwas sa hindi kinakailangang usapan, Section 236.3, mag-focus sa inyong trabaho at iwasan ang mga hindi kinakailangang pag-uusap. Halimbawa, pag-iwas sa paggamit ng cellphone habang nagbabantay at iba pang makakadistract ng inyong atensyon. Pagiging alerto, Section 236.4, dapat kayong maging alerto sa inyong paligid. Halimbawa, pagmamasid sa mga kahinahinalang tao o pangyayari. Pag-iwas sa iba pang gawain, Section 236.5, huwag gumawa ng mga gawain na hindi parte ng inyong trabaho. Halimbawa, pag-iwas sa paglilinis o pag-aayos ng mga gamit na hindi inyong responsibilidad. Pag-iwas sa alkohol at droga, Section 236.6, huwag uminom ng alak o gumamit ng droga bago o habang nagtatrabaho. Halimbawa, pag-iwas sa pag-inom ng alak bago magsimula ng duty, pag-alam sa mga kagamitan sa kaligtasan, Section 236.7, dapat kayong maging pamilyar sa mga kagamitan sa kaligtasan. Halimbawa, pag-alam kung paano gamitin ang fire extinguisher, pag-alam sa mga numero ng telepono, Section 236.8, dapat kayong maging pamilyar sa mga numero ng telepono ng mga pulis at bumbero. Halimbawa, pag-memorize ng mga numero ng telepono ng mga emergency contact. Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin ang mga estratehiya upang mapanatili ang inyong integridad at profesionalismo. Maraming salamat po. Life is wonderful. This is F. Santos ng Dagdag Kaalaman. Ingat po tayong lahat sa ating mga duty. Ang video na ito ay pag-aari ni F. Santos ng Dagdag Kaalaman.